Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 946. Hanchong. Isang mabangis na hangin ang nagdala ng mga butil ng buhangin habang ito ay tumatawid sa isang disyerto na mapula-pula. Sa ganitong uri ng medyo mapanglo na lugar, ang isa ay mahihirapang maghanap ng ibang tao. Mayroon lamang walang katapusang mabuhangin na hangin, dala ang mga tunog ng alulong. Walang puno sa lugar na ito. Dahil sa tuyong kapaligiran, naging mahirap para sa parehong mga halaman at hayop na mabuhay. Tanging ang maputlang dilaw na ligaw na damo ang matiyagang naninirahan sa tiwangwang na lugar na ito. Sa ilalim ng kanilang maliliit na dahon ay isang napakahusay na binuo na sistema ng ugat na ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang isipin. Ang kanilang mga ugat na 12-dosenang metro ang haba ay lumalim sa ilalim ng lupa sa paghahanap ng mahalagang mapagkukunan ng tubig. Ang mga pastol sa disyerto ay tinawag silang haliya, ibig sabihin ay kaloob ng Diyos. Ang matatag na halamang ito ay naghahanap ng paraan upang mapanatili ang buhay nito. Isang mabangis na hangin ang dumaan sa isang patch ng maputlang dilaw na ligaw na damo sa disyerto. Ang mga ligaw na damo ay yumuyuko sa kanilang mga katawan. Isang maitim na figure ng tao ang nahayag sa kanila. Ang damit sa figure ng tao ay punit-punit at sariwang dugo ang bumalot sa kanyang katawan. Huminga siya sa pamamagitan ng kanyang ilong ay napakahina. Kung hindi tumataas baba ang kanyang dibdib, malamang na mapagkamalan ito ng mga tao na isang bangkay na itinapon sa disyerto. Ang bangkay na ito, na puno ng sariwang dugo, ay biglang nanginig pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik. Unti-unting bumukas ang mga mata niyang nakapikit. Hindi sinasadyang hinayla ang sulok ng kanyang bibig upang bumuo ng mapait na ngiti nang marinig ang umaalingaw-ngaw na hangin sa kanyang tenga. Saan ba siya pinadala ng maldita na wormhole na iyon? Ang figure ng tao na tila bangkay ay si Xiaoyan, na tumakas sa wormhole. Hindi pa siya agad nagpakita sa lupa nang tumakas siya sa liwanag na bilog noon. Sa halip, siya ay marahas na minamaltrato ng spatial strength sa loob ng Silver Storm, na naging kakaibang ligaw at marahas, bago iniluwa na parang basura. Dahil sa kanyang katawan na walang awa na sinalanta ng spatial strength, ang kasalukuyang Xiaoyan ay dumaranas ng malubhang internal injury. Wala man lang siyang lakas para tumayo. Halos isang araw na rin mula nang siya ay iniluwa. Buong araw siyang nakahiga na parang bangkay, dahan-dahang hinihigop ang natural na enerhiya at maingat na pinupuno ang kanyang napinsalang katawan. Napakahirap na hinawakan ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang storage ring at lumitaw ang isang medicinal pill. Dahan-dahan itong ipinasok sa kanyang bibig sa nanginginig na paraan. Matapos gawin ang simpleng pagkilos na ito, ang loob ng katawan ni Xiaoyan ay biglang nagbuga ng mga alon ng sakit, na naging sanhi ng paglabas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Kung hindi dahil sa heavenly flame na nagpoprotekta sa kanyang katawan, malamang na mapunit ang kanyang katawan kapag nahaharap sa mabangis at marahas na spatial strength na iyon. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi pa rin siya pinalad na pumasok sa malubhang pinsalang kondisyong ito. Hanggat gumaling ako ng kaunti daw Chi, magagamot ko ang aking mga sugat. Pagkatapos nito, magpipino ako ng ilang medicinal pill at dapat na unti-unting payagan ang aking mga sugat na ganap na gumaling. Sana, hindi ako maging malas na makatagpo ng isang gumagala na magical beast. Kahit ang isang elite na si Dao Zhang ay walang magawa sa akin. Kaya, talagang mahirap tanggapin ito kung ako ay magiging pagkain ng ilang magical beast. Dahan-daang bumulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Naramdaman niya ang mainit na lakas ng gamot na kumakalat sa kanyang katawan. Isang pagod ang muling bumalot sa kanyang ulo, dahilan upang unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, parang may narinig siyang ingay, isang tandang. Ang susunod na oras na nagising si Xiaoyan ay dahil sa isang matinding bukol. Ang bukol na iyon ay naging sanhi ng paglitaw ng mga buto sa kanyang katawan na tila ba nahuhulog sa mga piraso. Ang sakit na nararamdaman ay naglalabas ng pagod sa kanyang ulo. Pagkatapos noon ay pinilit niyang dahan-daang imulat ang kanyang mga mata. Isang malaking kisame ang pumasok sa kanyang mga mata. Marahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang lugar sa ilalim ng kanyang katawan habang ang kanyang tingin ay lumilibot sa kanya. Agad niyang naintindihan kung nasaan siya.
Nakasakay siya sa isang karwahe. Sa madaling salita, siya ay natuklasan ng isang dumaan sa damuhan. Ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa kanyang katawan at natuklasan na ang mga bakas ng dugo ay napawi. Maging ang gutay-gutay na itim na damit ay may pinalitan na. Ang kasalukuyang siya ay nakasuot ng sobrang magaspang na damit na lino. Tiningnan ni Xiaoyan ang mga damit sa kanyang katawan at natigilan sandali. Pagkatapos nito, bigla siyang may naalala at nagmamadaling hinimas ang kanang kamay. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matuklasan na nandoon pa rin ang storage ring. Hinawi ang kurtina ng karwahe habang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Isang nakakatusok na liwanag ang nakakalat. Kaagad, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may medyo malakas na pangangatawan ang lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at napangiti nang makitang nagising na si Xiaoyan. Sa medyo tapat at prangka na tono, nagtanong siya. Munting kapatid, nagising ka na ba? Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit na siya ay malubhang nasugatan at ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay walang laman, ang kanyang espiritual na lakas ay kasing lakas pa rin ng dati. Agad niyang nakita ang lakas ng taong ito. Ang rurok ng klase ng Daoling. Ang hakbang patungo sa klase ng Dawang ay nasa maikling distansya lamang. Hahaha. Natuklasan ka ng aming convoy sa isang desyerto na damuhan. Noong una, akala namin ay hindi ka na makakaligtas pagkatapos mong makita ang iyong mga pinsala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising ka. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Xiaoyan at sinabing, ako ay tinatawag na Han Chong, isang dekan ng angkan ng Han ng Tianbei City. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ako ng convoy sa desyerto. Desyerto. Noon nadiskubre ka namin, masasabing napakaswerte mo talaga sa desyerto. Big Brother Han Chong, salamat sa pagligtas sa akin. Nagsalita si Xiaoyan nang may malaking pasasalamat nang marinig niya ang paliwanag ni Han Chong. Bagamat unti-unti niyang nabawi si Daoqi, kung magpapatuloy siya sa pagkakahiga sa lupa, hindi niya magagawang ipatawag ang kanyang demon puppet para protektahan ang kanyang sarili, at walang makakatiyak kung may mangyayari sa loob ng 1 hanggang 2 araw na ito. Kaya naman, may utang na loob siya sa Han Kong na ito para sa pagliligtas sa kanya. Ayos lang. Kapag nasa labas na tayo, dapat tayong magbigay ng kamay kung kaya natin. Walang masamang magmumula rito. Nakangiting sagot ni Han Kong. Ang kanyang tingin ay dumapo sa katawan ni Xiaoyan at sinabing, bukod dito, ito lang ang magagawa ko. Wala rin akong magawa pagdating sa iyong mga pinsala. Kapag dumating tayo sa Tianbei City, posibleng maging bite ng isang alchemist mula sa isang tindahan ng gamot upang tumulong sa paggagamot sa iyo. Gayunpaman, mangangailangan ito ng malaking halaga ng mga gintong barya. Ang isang ordinaryong tao ay talagang nahihirapan, isang napakahusay na alchemist. Walang sino mang maglalakas loob na saktan sila kahit na ang pinuno ng angkan ng aking Han ay kailangang maging magalang kapag kaharap ang mga taong iyon. Ngumiti lang si Xiaoyan. Ang kanyang mga pinsala ay hindi isang problema. Bagamat sila ay napakaseryoso, ito ay karaniwang pangkaraniwan para kay Xiaoyan, na madalas na dumaranas ng gayong mga pinsala. Hanggat nabigyan siya ng ilang oras, hindi magiging problema para sa kanyang mga sugat na ganap na gumaling. Ito ay malamang na isang magandang bagay ng pagiging parehong isang mandirigma at isang alchemist. Ang isang kalaban na hindi maaaring patayin ang pinaka-nakakatakot. Tama, Big Brother Han Kong. Maaari ba akong magtanong kung ito ang Central Plains? Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago biglang nagtanong. Hindi niya ninais na mag-aksaya ng oras ang kanyang sarili upang dumaan sa wormhole upang tuluyang itapon sa ibang lokasyon sa kontinente. Oo, ito ang hilagang rehiyon ng Central Plains. Tumanggo si Han Kong. Agad siyang nagtanong ng may pagtataka. Ang nakababatang kapatid bang si Xiaoyan ay hindi taga Central Plains? Mapait na tumawa si Xiaoyan. Wala siyang itinago habang panandaliang nagsalita tungkol sa usapin ng wormhole. Kaya nakilala mo ang isang space storm. Hindi nakakagulat na ang iyong mga pinsala ay napakalubha. Gayunpaman, maaari kang ituring na maswerte. Kakaunti lang ang mga tao na makakatakas ng buhay pagkatapos makatagpo ng isang space storm sa loob ng isang wormhole.
Ang aming Han Clan ay may isang guard platoon na nilamon ng isang space storm noong sila ay dumaan sa isang wormhole noon. Sa wakas ay naunawaan ni Han Kong matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Agad niyang tinakpan ang bibig at napasigaw. Ang hilagang rehiyon ng Central Plains. Maaari ko bang malaman kung saang rehiyon naruroon ang Peel Tower? Nag-isip sandali si Xiaoyan bago nagpatuloy sa pagtatanong. Ang Peel Tower ha? Ha ha ha. Natural na nasa gitnang rehiyon ito ng Central Plains. Alam ng lahat ng nasa Central Plains ang tungkol dito. Gayunpaman, ang hilagang rehiyon ay medyo malayo doon. Kahit nagagamit ka ng wormhole, kakailanganin mong gumawa ng ilang paglipat sa daan. Sabi ni Han Chong. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Hindi niya alam kung nasaan ang grupo ng Little Fairy Doctor. Gayunpaman, malamang na walang nangyari sa kanila. Inihinuha niya na ang dahilan kung bakit naging wild at bayolente ang spatial strength nang pumasok siya sa Silver Circle ay malamang dahil sa napakalaking spatial force na tumama sa exit kanina. Ang grupo ng Little Fairy Doctor ay matagumpay na nakaalis bago lumitaw ang mapanganib na spatial strength na iyon. Ha ha ha. Brother Xiaoyan, dapat manatili ka sa karwahe ng kaunti pa dahil kagigising mo lang. Medyo malayo pa ito sa Tianbei City. Kung mayroon kang anumang pangangailangan sa panahong ito, maaari mo akong tawagan. Tumingin si Han Kong sa tahimik na si Xiaoyan at naisip na ang dahilan ng katahimikan ay dahil sa kanyang mga pinsala. Tumigil siya sa pang-iistorbo kay Xiaoyan habang nakangiti ito sa kanya. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya, hinawi ang kurtina, at naglakad palayo. Nakita ni Xiaoyan na napakaraming mga karwahe sa paligid nang buksan niya ang kurtina. Maliwanag, ito ay isang convoy. Natahimik ang loob ng karwahe pagkaalis ni Han Chong. Napasandal si Xiaoyan sa dingding ng karwahe habang nag-iisip ang mga ideya sa kanyang isipan. Ngayong nahiwalay na siya sa grupo ng Little Fairy Doctor dahil sa isang aksidente, ang pinakamahalagang bagay ay ang makabawi sa kanyang mga sugat. Kung hindi, malamang na hindi ligtas ang paglalakad sa rehiyong ito kung saan ang malalakas ay kasing dami ng mga ulap. Mahabang panahon pa bago ang Peel Gathering ng Peel Tower. Kung ang aking mga sugat ay ganap na gumaling, maaari akong gumala sa Central Plains na ito ng kaunti at magtanong tungkol sa Hall of Souls. Kailangan ko ring hanapin ang napakabuting kaibigan ni Yao Lao, Feng Zunzi. Siyempre, marahil ay kailangan ko ring humanap ng oras upang magtungo sa Burning Flame Valley para makita kung makukuha ko ang huling dalawang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change na iyon ay magiging isang malaking pakinabang sa akin. Mahinang bulong ni Xiaoyan sa sarili. Kaagad, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Dagdag pa. Kakailanganin ko ring magtanong tungkol sa misteryosong angkan sa likod ni Zon-er. Ang kasalukuyang ako ay malapit nang maabot ang kahilingan na itinakda ni Zon-er noon. Ang mga kaisipang ito ay lumipad sa puso ni Xiaoyan. Ilang sandali pa ay nagpakawala siya ng mahabang hininga. Kinapa niya ang kanyang noo at naramdaman ang walang laman na pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang mga ngipin ay hindi sinasadyang nagdikit sa isang marahas na paraan habang pilit niyang inilipat ang kanyang mga masuweyang binti sa isang cross-legged na posisyon sa pagsasanay. Binubuo ng kanyang mga kamay ang training seal habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ano man ang nangyari, ang pagbawi sa kanyang lakas ang pinakamahalagang bagay. Ito ay lalo na noong siya ay nasa banyagang lugar. Battle Through the Heavens. Kabanata 947. Han Clan, Hanzo. Tiniis ni Xiaoyan ang isang araw ng napakasakit na pagkakabunggo sa karwahe bago sa wakas ay lumitaw ang isang hibla ng Daochi sa kanyang walang laman na katawan. Bagamat napakahina pa rin nitong si Daochi, nagawa pa rin nitong suportahan siya sa pamamagitan ng random na pagkuha ng mga bagay mula sa kanyang storage ring. Bukod pa rito, ang isang buong araw ng pag-aalaga ay nagbigay daan sa kanya na bumaba sa karwahe at lumakad sa kabila ng kanyang mga pinsala na nagpapakita ng kaunting pagbuti. Hindi na niya kailangang humiga sa karwahe na parang bangkay. Dahan-dahang pinaikot ni Xiaoyan ang kanyang braso pagkatapos tumayo mula sa karwahe. Ang bahagyang sakit na bahagyang naihatid mula rito ay naging dahilan upang mapangiti siya ng mapait. Sa sandaling ito, siya ay kasalukuyang nasa pinakamahinang punto sa loob ng maraming taon.
Siyempre, sa kabila ng mahina ang kanyang katawan, ang sinumang may masamang balak sa kanya ay mauuwi sa paglunok ng mapait na tableta. Kalimutan ang tungkol sa Earth Demon Puppet na nakatago sa loob ng kanyang storage ring. Maging si Xiaoyan mismo ay hindi kasing lakas ng kanyang pagpapakita sa ibabaw. Pagkatapos ng lahat, isa rin siyang high-tier alchemist bukod pa sa pagiging Dao practitioner. Ang kanyang espiritual na lakas ay hindi gaanong mababa kahit na kung ikukumpara sa ilang mga piling Daozang. Bagamat hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang kalabanan ang isang elite na Daozang gamit lamang ang kanyang espiritual na lakas, ang isang ordinaryong eksperto na si Dao Huang ay hindi makakakuha ng malaking kalamangan kaysa kay Xiaoyan. Gamit ang mga trump card na ito, bahagyang tumaas ang tiwala ni Xiaoyan sa kanyang puso. Pinunasan niya ang mukha bago binuksan ang kurtina ng karwahe. Matapos buksan ang kurtina ng karwahe, maraming takip na karwahe ang lumitaw sa kanyang mga mata. May isang maitim na toro na parang magical beast na may dalawang sungay sa ulo na humihila sa mga karwahe sa harapan. Ang dalawang gilid ng mga karwahe ay may maraming tao na nakasakay sa kabayo. Karamihan sa mga taong ito ay hubad ang mga braso at nakasuot ng magaspang na damit sa balat, na tila matibay. Sa likod nila ay may mga sandata na naglalaman ng malamig na kinang habang kumikislap ang mga ito sa ilalim ng araw. Oh, nakaligtas ba talaga ang batang ito? Hahaha. Seng Niu, natalo ka na sa dating ako sa pagkakataong ito. Maraming mga tingin mula sa magkabilang gilid ng karwahe ang naitaboy ng buksan ni Xiaoyan ang kurtina. Agad silang nagulat. Isang masayang tawa ang lumabas din sa bibig ng isang malaking lalaki sa hindi kalayuan. Ang malaking tao na ito ay medyo matibay ang katawan. Puno ng sari-saring galos ang hubad niyang braso. Isang malaking talam na may ulong multo, na naglalaman ng kaunting lamig, sa kanyang likod ay may matengkad na pamumula na nakadikit dito. Shit, nakakita ako ng multo. Ang batang ito ay nakaligtas sa kabila ng matinding pinsala, napakaswerte talaga niya. Isang mukhang payat na lalaki ang agad na umiling ng walang magawa matapos tumunog ang tawa ng malaking lalaki. Pagkatapos nito, pinandilatan niya ng mata ang lalaki at mabilis na sinabi. Ano ba ang iyak mo? Ang matandang ako ay walang pakialam sa maliit na pera na ito. Gayunpaman, sa kabila ng pagkapanalo ng maliit na halaga ng pera, hindi pa rin sapat para sa iyo na magkaroon ng higit pang mga sakay kasama ang mga malalamang na babae sa mga brothel. Sino ang nagtanong sa iyo na mag-abala tungkol sa matandang ito? Ang malaking lalaki ay sumambat. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kanyang kabayo at pumunta sa harap ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa huli bago siya ngumiti at sinabing, Munting kapwa, ako ay tinatawag na Gueto, tinatawag akong Old Ghost. Ako ang unang taong nakatuklas sa iyo sa hilagang disyerto na iyon. Gayunpaman, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang perang napanalunan ko kanina ay sapat na bilang isang Along pasasalamat. Hahaha. Maraming salamat Big Brother Gueto. Ako si Xiaoyan. Nakangiti si Xiaoyan habang nakasandal ang likod sa karwahe. Karamihan sa mga taong nakilala niya sa mga taong ito ay matatandang tusong tao. Ang kanilang mga lakas ay napakahusay na sila ay nakakatakot. Hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa isang taong nasa ganoong mababang antas sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, naalala niya ang mga mersenaryong iyon noong tinutulungan niya ang kanyang ama na pamahalaan ang pamilihan sa Wutang City noon. Katulad sila nitong mga taong nasa harapan niya, mukhang magaspang, at walang pinipigilan. Sa espiritual na lakas ni Xiaoyan, natural niyang masasabi na ang pinakamalakas sa mga malalaking lalaking nasa harap niya ay nasa klase ng Daoling habang ang pinakamahina ay isang Dadoshi lamang. Ang Gueto na ito sa harap niya ay nasa paligid lamang ng isang 2-star na si Daoling. Hahaha. Dahil sa pagtawag mo sa akin na Big Brother, paprotektahan kita sa paglalakbay na ito. Gayunpaman, munting kapatid na Xiaoyan, ang katawan mo na ito ay talagang hindi makakarating. Dapat kang magsanay ng higit pa sa hinaharap. Kung wala kang kaunting lakas sa Central Plains, ikaw ay mamaliitin ng iba. Ang pagkilos ni Xiaoyan na tinawag si Gueto na Big Brother ay tila naging dahilan ng kanyang labis na kasiyahan. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang katawan ni Xiaoyan,
nakasimangot, at pinarusahan. Ang kanyang tono ay ginamit kapag may pasaway sa isang nakababatang henerasyon. Nagdulot ito ng bahagyang pagngisi kay Xiaoyan. Guito, dapat mong ihinto ang random na pagmumura dito at pagtuturo sa iba ng kalokohan. Ang tunog ng mga kuko ng kabayo ay ipinadala mula sa harapan hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang boses ni Guito. Kaagad, umalangaw-ngaw ang panunumbat ni Hanchong. Hihihi. Parang wala akong sinabing mali. Tunay na tumawa si Guito at sumagot nang makita si Hanchong. Hindi pinansin ni Hanchong ang taong ito. Bumaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan, nakita ang kanyang mas magandang pagkakomplikado, at hindi niya sinasadyang ngumiti habang sinasabi. Mabuti. Ang nakababatang kapatid na Xiaoyan, sa kabila ng mga malubhang pinsala, nakakalakad kapag katapos ng 2 araw. Napangiti si Xiaoyan. Siya ay random na nakahanap ng isang dahilan at ngumiti habang sinabi niya. Mayroon akong isang malakas na buhay. Si Hanchong ay isang simple at tapat na tao. Hindi siya masyadong nag-abala sa bagay na ito. Nakatingin sa langit, malakas niyang sinabi. Malapit nang magdilim. Sinabi ni Young Miss na maghanda para magtayo ng kampo. Guito, pangunahan mo ang 2 tao at tingnan kung may magagandang lugar sa malapit. Liang Ya, pangunahan mo ang ilang tao na magpatrolya sa paligid. Gang Bei, pangungunahan mo ang 2 tao. Maliwanag, medyo mataas ang posisyon ni Hanchong sa loob ng convoy na ito, maraming utos ang lumabas sa kanyang bibig na walang sino man ang nagpahayag ng anumang pagtutol. Lahat sila ay nagsalita ng yes sir sa kakaibang paraan bago paalisan ang kanilang mga tao. Nakahinga rin ng maluwag si Hanchong matapos mailabas ang mga utos. Ngumiti siya at tinanong si Xiaoyan. Kaya mo bang maglakad? Tumanggaw si Xiaoyan. Tumalon siya pababa ng karwahe. Bagamat medyo suray-suray ang kanyang mga yapek, nagawa pa rin niyang patatagin ang sarili. Nang makita ito, mapait na tumawa si Hanchong habang sinabi niya. Mukhang kailangan mo pang gumaling. Pagkatapos magdusa ng ganoong malubhang pinsala, napakahirap para sa iyo na ganap na gumaling. Kung mananatili ang anumang sekwela, malamang na ang iyong pagsasanay sa hinaharap ay magiging mahirap. Ngumiti si Xiaoyan at ipinahiwatig kay Hanchong na huwag mag-alala kapag narinig niya ang pag-aalala sa kanyang boses. Huminto si Hanchong sa pagsasabi ng kahit ano pa matapos makitang napakabukas ng isip ni Xiaoyan. Tahimik siyang bumantong hininga at tumalikod, naghahanda na magtipon ng mga tao para magtayo ng kampo. Ang convoy na ito ay medyo mahusay. Wala pang kalahating oras, maraming puting tent ang lumitaw sa isang maliit na burol. Mayroon ding bakod na nakapalibot sa mga tolda, at nakakalat sa labas ng bakod ang isang panggamot na pulbos na nagpapawalang bisa sa mga makamandag na insekto. Si Xiaoyan ay hindi masyadong gumawa ng trabaho dahil sa pagod na estado ng kanyang katawan. Siya ay random na naglakad sa isang lugar sa kampo bago umupo. Dahan-daang lumibot ang tingin niya sa paligid niya. Ayon sa binanggit ni Hanchong, ang convoy na ito ay dapat pag-aari ng mga bantay ng angkan ng ilang anuman ang Tianbei City Han Clan. Ang mga kalakal sa mga karwahe ay dapat na mga bagay na kanilang ini-escort. Ang lakas ng convoy na ito ay halos nasa Dowling class, na ang 2 sa kanila ay nasa tuktok ng Dowling class. Pareho sila ni Hanchong. Siyempre, ang may-ari ng pinakamalakas na aura ay natural na hindi mapapalampas ni Xiaoyan. Habang iniisip niya ito, ang tingin ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang itinapon sa isang karwahe sa gitna ng maraming karwahe. Ang karwahe na iyon ay malinaw na mas maluho kumpara sa iba. Mayroong kahit isang mahinang matahimik na halimuyak na naililipat mula rito. Halatang inookupahan ito ng isang ginang. Ang bagay na naging dahilan upang bigyang pansin ito ni Xiaoyan ay mayroong isang aura na umabot sa isang 3-star dawang sa loob ng karwahe. Ang taong ito ang pinakamalakas na tao sa loob ng convoy. Katok. Habang nakatutok dito si Xiaoyan, biglang bumukas ang mahigpit na saradong karwahe, at isang mahabang makinis na binti ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan at dahan-daang nagangat ang kanyang tingin. Kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Ito ay hindi inaasahan na ang may-ari ng 3-star dawang aura ay talagang isang bata, magandang tao.
Ang ginang ay may malawilo na kilay. Ang kanyang balat ay tulad ng nyebe, at siya ay biniyayaan ng isang matangkad na figure. Nakasuot siya ng purple na damit. Sa ilalim ng takip ng mga lilang damit ay isang napakalaki na katawan na may mahusay na proporsyon na mga kurba. Ang kulang na lang ay ang lamig ng mukha niya. Ang kanyang magandang mga mata ay nagtataglay ng isang mahigpit na pakiramdam. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Xiaoyan na tila pamilyar ang mukha ng babaeng ito. Gayunpaman, sigurado rin siya na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Ang maraming mga nakapaligid na tingin ay natipon sa babaeng ito sa sandaling siya ay lumitaw. Naroon ang karaniwang init sa mga titig na ito. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay magalang. Dahan-daang damilat ang magagandang mata ng babaeng ito sa campsite nang bumaba siya sa karwahe. Ang sinumang makita niya ay agad na kumilos na parang nagtatrabaho. Nagdulot ito kay Xiaoyan na nahihirapang pigilan ang sarili sa pagtawa habang pinagmamasdan sila. Habang nararamdaman ni Xiaoyan na nakakatawa ang eksena, biglang huminto ang tingin ng ginang sa kanya. Bahagyang nakatirik ang mga kilay niya habang dahan-daang naglakad. Ilang sandali pa, lumitaw ang kanyang mahahabang makinis na mga binti sa harap ni Xiaoyan. Ang kanyang medyo malamig na boses ay lumabas. Ikaw ang taong iniligtas ni Han Chong sa paglalakbay, tama ba? Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Gusto niyang tumayo dahil sa pagiging magalang, ngunit ang pagod sa loob ng kanyang katawan ay naging dahilan ng mapait niyang pagtawa. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan bago siya tuluyang napaupo. Lalong nagdikit ang mga kilay ng ginang nang makita niya si Xiaoyan na nasa ganoong kahinaan. Nagsalita siya sa mahinang boses. May mga alituntunin sa loob ng convoy ng aking angkan ng Han. Hindi sinusuportahan ng convoy ang sinumang taong walang ginagawa. Dahil sa nasugatan ka, hindi na ako magsasalita pa. Gayunpaman, umaasa ako na hindi ka uupo at wala kang gagawin kahit na mayroon ka lamang lakas na maglagay ng mga bakod. Naiintindihan mo ba? Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Xiaoyan ang isang mahigpit at seryosong babae sa loob ng maraming taon. Naging dahilan ito upang hindi siya makatawa o umiyak. Kailan pa talaga siya naging idol person? Gayunpaman, tanging ang ulo lang ang naitango niya sa kabila ng pag-iisip nito sa kanyang puso. Bahagyang lumambat ang mukha ng ginang nang makitang tumanggo si Xiaoyan. Bigla siyang naghagis ng kung ano sa kanya at sinabing, "Ako ay tinatawag na Hanzo, at ako ang kasalukuyang namamahala sa convoy na ito. Maaari mo akong hanapin kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap. Kung mahusay kang gumanap sa pagkakataong ito, maaari kitang payagan na sumali sa bantay ng angkan ng Han pagdating natin sa Tianbei City. Bagamat hindi ito magbibigay daan sa iyo na magkaroon ng malaking kapalaran at makakapagpagaling ito sa iyong buhay, at ito ay makakapagpagaling sa iyo ng kaunting gamot. At saka, dadaan tayo sa teritoryo ng Demon Snake Siamang." Pagkasabi nito, nilampasan ni Hanzo si Xiaoyan. Pagkatapos nito, pumasok siya sa isang tent. Napangiti si Xiaoyan matapos matanggap ang bote ng jade na ibinato ni Hanzo. Bagamat ang babaeng ito ay mabagsik at mukhang malamig at walang pakialam, siya ay tila mabuting tao. Hindi nakapagtataka na malaki ang respeto ng mga tao dito sa kanya. Gayunpaman, ano ang nangyari sa thread na iyon ng pamilyar na pakiramdam? Napasimangot si Xiaoyan nang hindi sinasadya ng mag-isip hanggang sa puntong ito. Imposibleng makilala siya nito. Battle Through the Heavens. Kabanata 948. Demon Snake Siamang. Unti-unting tinakpan ng gabi ang buong disyerto. Ang buwan ay nakasabit tulad ng isang pilak na plato sa itaas ng malayong kalangitan, nakakalat ang mahina nitong malamig na liwanag ng buwan sa ibabaw ng lupa. Kaunti lang ang mga tao sa loob ng tiwangwang disyerto. Gayunpaman, nakakagulat na may ilang apoy at nakabubusog na boses ng tao na lumilitaw sa isang burol. Kumalat ang tunog at makabuluhang nabawasan ang tahimik na lamig sa paligid. Napakaraming malalaking tambak ng apoy ang naglalabas ng mga kislap na lumipad patungo sa kalangitan mula sa loob ng kampo sa tuktok ng burol. Ang liwanag mula sa apoy ay nagpapaliwanag sa buong campground hanggang sa medyo maliwanag. Maraming tao ang nakapalibot sa mga tumpok ng apoy.
Hawak ng mga kamay nila ang ilang garapon ng alak habang tumatawa sila ng malakas. Pagkatapos nito, ang mga bote ay nagbanggaan, na naglalabas ng ping na tunog sa gitna ng ilang tawanan. Umupo si Xiaoyan sa tabi ng isang tumpok ng apoy. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang malalaking lalaking nakapaligid sa kanya, na nakainom hanggang sa mamula ang mga mukha. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay isang bagay na bihira niyang tiniis. Brother Xiaoyan, eto. Uminom ka ng konti para mainaitan ang katawan mo. Malamig ang disyerto. Biglang tumunog ang isang tawa habang kinakalikot ni Xiaoyan ang apoy. Agad na lumipad ang isang garapon ng alak patungo sa kanya. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at saktong hinawakan ito. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Han Chong, na may amoy ng alak sa kanyang buong katawan. Tapos ngumiti siya sabay tango. Salamat Big Brother Han Chong. Pagkasabi nito, itinaas niya ang garapon ng alak at nilagok ang 2 subo. Bumangon ang nag-aapoy na init mula sa kanyang tiyan, na naging sanhi ng pamumula sa kanyang mukha. Hahaha. Munting kapwa na Xiaoyan, hindi masama. Nagtataglay ka pa rin ng espiritu ng isang tao. Ang ilan sa mga nakapaligid na Han Clans guards ay hindi sinasadyang ngumiti at nagpuri nang makita nila na nakainom si Xiaoyan ng kalahating bag ng potent wine sa isang shot. Ngumiti si Xiaoyan sa lahat. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang bumukas ang tent sa gitna ng campsite. Isang figure na mukhang lubhang kaakit-akit sa ilalim ng liwanag ng buwan ay agad na lumitaw sa harap ng mga tingin ng lahat. Ang figurang iyon ay si Hanzo. Sa sandaling ito, si Hanzo ay tila naliligo lang. Kaya naman, ang kanyang makinis na itim na buhok ay may kaunting kahalumigmigan habang ito ay lumulutang pababa. Sa sandaling ito, tila mayroon siyang karagdagang pagkakabighani ng isang babae. Nagdulot ito ng mas mabilis na pagtibok ng puso ng ilang mga nakababatang Han Clan na bantay nang makita siya. Lumabas si Hanzo sa kanyang tolda. Ang kanyang tingin ay random na sumulyap sa paligid. Pagkatapos noon, umupo siya sa tabi ng apoy na hindi kalayuan sa grupo ni Xiaoyan. Naglabas siya ng punyal at kumuha ng kapirasong inihaw na karne sa fire rack bago dahan-daang inilagay sa maliit niyang bibig. Ang gilas mula sa kanyang mabagal na pagnguya ay tila hindi tugma sa nakapaligid na magaspang na kapaligiran ng pagnguya. Gayunpaman, dapat sabihin na ang kasalukuyang Hanzo ay napakaganda at gumagalaw. Ang mga tinig ni Han Chong at ng iba pa ay hindi namamalayang napigilan matapos lumabas si Hanzo. Ang maruruming biro nila ay dali-dali ding nilunok sa kanilang tiyan. Lumingon si Xiaoyan at tumingin kay Hanzo na tila may kasalanan na pagmamayari ng isang babae sa ilalim ng liwanag ng apoy na may halong matinding lamig mula sa araw. Hihihi. Bakit? Nasaktan ka na ba ng iyong miss? Si Han Chong sa gilid ay biglang sumugod habang si Xiaoyan ay nakatutok kay Hanzo at mahinang tinukso. Ang mainit na ngiti sa kanyang mukha ay naging dahilan upang ang malakas na lalaking ito ay mukhang hindi gaanong mahalaga sa sandaling ito. Siyempre, lahat sila ay lalaki. Kaya naman, hindi na kailangang itago ang mga salitang ito. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang tumawa at umiling. Hindi na kailangang ikahiya. Sinong mas bata sa 30 sa unit ng guard na ito ang makakatakas sa mapang akit na young miss? Gayunpaman, naiintindihan nilang lahat na nasa puso lang nila ang mga bagay na iyon. Si young miss ay isa ng elite na dawang sa murang edad. Ang kanyang mahusay na talento ay nalampasan lamang ng buong elder at young miss na nasa posisyon ng Han. Mula sa pagsisikap na makakuha ng isang bagay na higit pa sa atin. Tinapik ni Han Chong ang dibdib ni Xiaoyan at bumantong hininga. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang angkan ng Han, bilang binibini ng angkan ng Han, natural na mas mataas ang katayuan ni Hanzo kaysa sa mga gwardya na ito. Kaya naman, ang mga kabataang ito sa angkan na may crush sa kanya ay malamang na mauwi sa isang mabagsik na panaginip. Gayunpaman, si Young Miss ay talagang isang mabuting tao. Bagamat kadalasan ay napakahigpit niya, maganda ang pakikitungo niya sa amin bilang mga gwardya. Kung ang sino mang gwardya ay nasugatan ng malubha sa isang misyon, mapipilitan niya ang angkan na magbigay ng pera para ibigay sa mga kamag-anak ng gwardya na iyon.
Dapat malaman na kapag ang isang tao ay nawala ang kanyang partido sa ibang lugar, dapat isaalang-alang ng isang tao ang kanyang sarili na swerte sa ibang lugar, ang kabilang partido ay dapat isaalang-alang ang kanyang sarili sa ibang lugar, hindi katahimik na pinapatay dahil natatakot sila na may mailabas kang sikreto. Tinamaan ni Han Chong ang kanyang bibig at sinabi. Nagulat si Xiaoyan. Hindi inaasahan na ang malalamig na babaeng ito ay magkakaroon talaga ng ganito kabait na puso. Walang ganang kumain si Hanzo. Kaya naman, tumayo siya pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang magagandang mata ay dumaan sa mga tolda bago agad na humarap kay Han Chong. Siya ay nagsalita ng walang pakialam. Ang mga naka-duty ngayong gabi ay hindi dapat uminom ng alak. Ang iba ay dapat ding mas kaunti ang pag-inom. Ang lahat ay dapat na mas bigyang pansin kapag tayo ay dumaan sa teritoryo ng Demon Snake Siamang bukas. Hindi na siya nagtagal pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Sa malumanay na mga yabag, dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang tent bago pinatay ang liwanag sa loob nito. Ang kapaligiran sa loob ng bakuran ng kampo ay hindi na nakaka-relax tulad ng dati nang muling pumasok si Hanzo sa kanyang tolda. Ang ilang mga tao ay nagkunot ng kanilang mga kilay bago mahinang nagmura. Dahil medyo malayo si Xiaoyan, hindi niya malinaw na marinig ang sinasabi. Gayunpaman, malabo niyang makita ang isang demonyong ahas. Malamang na ang demonyong ahas na si Siamang na binanggit ni Hanzo kanina. Gago, nakalimutan ko na ang mata ko at malaswang bastos na iyon. Sige, itigil na nating lahat ang pag-inom. Doblehin ang mga bantay ngayong gabi at siguraduhing walang mangyayaring masama. Hinawakan ni Han Chong ang garapon ng alak at marahas itong ibinuhos sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, itinapon niya sa tabi ang garapon ng alak, tumayo, at nagsalita sa malalim na boses. Nagsimula na ring itapon ang mga garapon ng alak sa tabi ng lahat matapos marinig ang sigaw ni Han Chong. Pagkatapos nito, ikinalat at pinalakas nila ang mga depensa at pagpapatrolya sa campground. Medyo natigilan si Xiaoyan nang tumingin siya sa mga campground, na mabilis na naging mas solemn. Ilang sandali pa, tumayo siya at nagtanong. Big Brother Han, ano ba ang Demon Snake Siamang na iyon? Mapait na tumawa si Han Chong nang marinig niya ito. Sinabi niya, dadaanan natin ang isang lugar na tinatawag na 10,000 Snake Gorge. Ang lugar na iyon ay teritoryo ng isang demonyong ahas na tinatawag na Siamang. Ang lakas ng taong iyon ay maaaring umabot pa lamang sa klase ng Daowang, ngunit kahit na ang ilang mga eksperto sa tuktok ng klase ng Daowang ay hindi nais na makasali sa kanya dahil siya, bilang demonyong ahas, ay kayang kontrolin ang lahat ng mga poison snake na nasa ika-4 at mas mababa sa 10,000 Snake Gorge. Kaya naman, inukupan niya ang lugar na iyon sa loob ng maraming taon. Kailangang magbayad ng mamahaling toll kung gusto ng isa na matagumpay na makapasa dito. Ang sinumang tumanggi ay mahihirapang iwan na buhay ang 10,000 Snake Gorge. Isang Daowang class na demonyong ahas. Talagang nagtataglay ito ng katalinuhan at alam kung paano sakupin ang isang teritoryo at maging isang tulisan. Medyo kakaiba ang mukha ni Xiaoyan nang magsalita siya. Karamihan sa rank 6 magical beast ay may mataas na katalinuhan. At saka, itong si Siamang ay kumain ng demon transformation pill. Kaya naman, makakatakas ito sa hugis ahas nito. Mas mataas din ang katalinuhan nito kaysa sa ibang rank 6 magical beast. Sabi ni Han Chong. Demon transformation pill. Ang medicinal pill na ito ay talagang nagagawang payagan ang isang magical beast na baguhin ang katawan nito. Naaalala ko na ang body transformation pill lang ang may ganoong epekto at iyon ay isang tier 7 medicinal pill. Nagsalita si Xiaoyan sa nakatulala na paraan. Ang Demon Transformation Pill ay isang tier 6 medicinal pill lamang. Ang epekto nito ay talagang katulad ng isang body transformation pill. Gayunpaman, pinapayagan lamang nito ang bahagyang pagbabago at ang epekto nito ay mas mababa kaysa sa body transformation pill. Ang naturang medicinal pill ay pinakahinahangad sa ilang magical beast clan. Paliwanag ni Han Chong. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos itong marinig. Hindi niya naiintindihan ang pag-aalala ni Hanzo at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas sa convoy nilang ito ay si Hanzo, at mayroon lamang siyang lakas na isang Daowang.
Walang alinlangan na mas mababa siya kung ikukumpara kay Siamang. Sana hindi humingi ng malaking halaga ang taong ito bukas. Brother Xiaoyan, magpahinga ka muna. Kailangan ko pang utusan ang iba na palakasin ang ating mga depensa at gawin ang tamang paghahanda. Napabuntong hininga si Han Chong. Kaagad, tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan, tumalikod, at naglakad patungo sa isang tent. Tumingin si Xiaoyan sa campground, na naging mas tahimik. Napailing na lang siya nang walang magawa. Tumalikod siya at bumalik sa sarili niyang tent. Gayunpaman, hindi agad nakatulog si Xiaoyan sa pagbalik sa tent. Sa halip, naglabas siya ng isang bote ng medicinal liquid, na ginamit niya noong nagsasanay sa mundo ng magma noon mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, inilapat niya ito sa buong katawan. Ang lamig-lamig na pakiramdam na iyon ang naging dahilan ng pagbawas ng matinding sakit sa kanyang katawan. Bukod dito, naramdaman ni Xiaoyan ang isang thread ng mainit na enerhiya na sumusunod sa kanyang balat at dahan-daang sumanib sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang araw, dapat na unti-unting bumuti ang mga pinsalang natamo ko. Sa oras na iyon, kakayanin ng aking katawan ang pagpasok ng ilang Daoqi. Naramdaman ni Xiaoyan ang pagbabago sa kanyang katawan at lumuwag din ang kanyang ekspresyon. Ibinalik niya sa kanyang katawan ang mga damit na lino. Pagkatapos nito, umupo siya ng naka-cross-legged at pumasok sa isang estado ng pagsasanay, maingat na sumisipsip ng natural na enerhiya upang ayusin ang kanyang nasugatan na katawan. Kinabukasan, iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang may tumunog na ingay sa loob ng campsite. Kinuyam niya ang kanyang kamao, naramdaman ang humihinang sakit sa loob ng kanyang katawan, at hindi sinasadyang ngumiti. Marahil ito ay dahil madalas siyang nasugatan, ngunit ang bilis ng kanyang paggaling sa harap ng mga naturang pinsala ay naging dahilan upang maging siya ay nagulat. Pagkatapos bumangon at ayusin ang kanyang mga damit, lumabas si Xiaoyan sa tent. Ngumiti siya sa grupo ni Han Chong, na nagmamadaling mag-impake ng kampo, bago humakbang at nagpaabot ng kamay. Ang grupo ni Han Chong, na alam ang karakter ni Han Zhu, ay hindi tinanggihan ang tulong ni Xiaoyan. Ngumiti lang sila at nag-abot ng ilang mas simpleng gawain kay Xiaoyan. Inihagis ni Xiaoyan ang tent sa kanyang kamay sa isang karwahe at kakatalikod lang nang dumaan sa kanya ang isang matahimik na halimuyak. Agad na huminto ang figure at isang pares ng magagandang mata ang dumampi. Isang mahinang boses din ang tumunog. Mananatili ka sa karwahe ngayon. Huwag kang lalabas. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Xiaoyan na magsalita. Bumalik siya sa sarili niyang karwahe. Pagkatapos nito, isang gumagalaw na malamig na sigaw ang lumabas mula sa loob nito. Simulan ang convoy. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay kumikibot ng hindi sinasadya habang nakatingin sa convoy, na pasulong na may langit-ngit na tunog. Talagang hindi masama ang taong ito. Maghihintay na lang ako. Kung may aksidenteng mangyari, tahimik akong magbibigay ng kamay. Battle Through the Heavens. Kabanata 949. 10,000 Snake Gorge. Umihip ang mabuhangin na hangin sa tiwangwang na disyerto habang umaalingaw-ngaw ang tunog sa kalangitan. Dala ng hangin ang alon ng buhangin habang lumilipad ito sa malayo. Ang ilang mga itim na spot ay unti-unting lumitaw sa dulo ng kalsada. Ilang sandali pa, lumapit ang mga itim na tuldok. Convoy talaga yon. Mayroong halos 100 gwardya na may mahigpit na mukha na nagbabantay sa convoy. Maraming maingat na tingin ang bumungad sa kanila. Mahigpit din ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay sa mga sandata sa kanilang likuran. Ang lokasyon ng bahaging ito ng disyerto ay papalapit na sa panlabas na bahagi ng hilagang rehiyon ng Central Plains. Kaya naman, paminsan-minsan ay makakakita ang isa ng isa o dalawang figure. Gayunpaman, sila ay lubhang kalat-kalat at sila ay nawala sa loob ng isang kisap mata. Ang buong kalsada ay umalangaw-ngaw lamang sa tunog ng mga paa ng kabayo at ang sigaw ng agila na ipinadala mula sa langit. Si Xiaoyan ay nakasandal sa bintana sa loob ng isang lubak-lubak na karwahe. Ang kanyang mga tingin ay tumingin sa mga mahigpit na mukhang gwardya mula sa angkan ng Han. Ang kapaligiran ngayon ay iba sa karaniwang nakaka-relax na pakiramdam. Maging si Guito at ang ilang iba pa na karaniwang nagbibiroan araw-araw ay nakatikom din ang kanilang mga bibig. Ang kanilang mga kamay,
na nakahawak sa kanilang mga sandata, ay humihigpit at nagpapahinga ng paulit-ulit, na nagpapakita ng pagkabalisa sa kanilang mga puso. Mukhang ang kahit anong demon snake si Yamang ay may isang mabangis na reputasyon dito. Talagang nagagawa niyang maging sanhi ng pagkabalisa ng mga taong ito. Mahinang pagungol ni Xiaoyan pagkatapos na maunawaan ang mga ekspresyon ng mga nasa paligid sa kanyang mga mata. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago umiling. Pagkatapos nito, umupo siya ng naka-crossleg sa karwahe, ipinikit ang kanyang mata, at gumaling. Ang pagkakabunggo sa loob ng karwahe ay nagpatuloy ng humigit kumulang 2 oras bago ito biglang huminto. Sa sandaling ito, si Xiaoyan, sa loob ng karwahe, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Dumaan ang kanyang tingin sa siwang ng bintana at nagkataon na nakakita siya ng matarik na taluktok ng bundok sa hindi kalayuan. Sa gitna ng tuktok ng bundok ay isang bitek na tila na hati. Ang bitek ay halos 20 talampakan ang laki, na tila bangin. Nang huminto ang karwahe, naramdaman ng spiritual perception ni Xiaoyan na medyo bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Tila ito ang dapat na tinatawag na 10,000 Snake Gorge. Mag-ingat kayong lahat, papasok na tayo sa lugar ng 10,000 Gorge. Guito, pangunahan ang ilang tao na magkalat ng pulbos na pantanggal ng ahas sa daan. Ang mga ahas sa loob nito ay ang mga mata ni Siamang. Hanggat hindi sila naaabala, dapat ay maayos tayong dumaan. Bukod pa rito, kahit na natuklasan tayo, huwag umatake ng walang utos. Ang hindi sumunod ay paparusahan ayon sa mga alituntunin ng angkan. Ang mahigpit na sigaw ni Han Chong ay biglang tumunog mula sa labas ng karwahe habang si Xiaoyan ay malalim ang iniisip. Yes sir. Isang tugon ang sumunod pagkatapos tumunog ang sigaw ni Han Chong. Tara na. Seryoso ang ekspresyon ni Han Chong habang tumatango. Agad niyang ikanaway ang kamay at utos ng malalim na boses. Ang convoy ay nagsimulang kumilos muli sa utos ni Han Chong. Pagkatapos nito, dahan-dahan itong sumulong patungo sa matarik na hanay ng bundok. Brother Xiaoyan, kung may mangyayari mamaya, may gusto akong hilingin sa iyo. Subukan mo ang iyong makakaya na ilayo si Young Miss. Isang mahinang boses ang biglang tumunog mula sa labas habang si Xiaoyan ay nakasandal sa bintana ng karwahe. Nagulat siya nang hindi sinasadya. Sa paglingon niya, nakita niyang ang taong iyon ay si Han Chong. Walang dapat mangyari. Si Siamang ay gusto lang ng toll fee. Hindi ba maaayos ang lahat kung ibibigay mo sa kanya ang bayad sa oras na iyon? Tanong ni Xiaoyan. Kung wala si Young Miss, malamang na maaayos natin ito sa pamamagitan lamang ng pagbabayad ng pera. Gayunpaman, ang bastos na ahas na iyon ay hindi lang sakam, kundi parang halimaw din ito kapag nakatagpo ito ng magandang babae. Kaya naman, kung may mangyari man na aksidente sa oras na iyon. Medyo malayo pa rin ang distansya sa Tianbei City. Mahihirapang magpunta rito. Tumingin si Han Chong sa karwahe sa harap na naglalabas ng matahimik na halimuyak, bumantong hininga, at mapait na tumawa. Biglang naunawaan si Xiaoyan nang marinig ito. Talagang nag-aalala sila sa kanya. Hindi nakapagtataka na lumitaw ang grupo na para bang malapit na silang makatagpo ng isang malaking kalaban. Big Brother Han, makatitiyak ka na walang mangyayari sa lahat. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Itinuring lamang ni Han Chong ang mga salita ni Xiaoyan bilang isang anyo ng aliw. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya habang kinukutya ang sarili. Malinaw niyang naunawaan na si Xiaoyan ay kasalukuyang malubhang na sugatan, ngunit hindi niya maipaliwanag na dumating at sinabi ito sa kanya. Kung may mangyayari sa oras na iyon, malamang na si Xiaoyan ay hindi magkakaroon ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Paano niya tutulungan ang Young Miss? Napabuntong hininga si Han Chong. Nang makita niyang unti-unting pumapasok ang mga karwahe sa bangin, napailing na lamang siya nang walang magawa. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kanyang kabayo at mabilis na tumakbo pasulong bago sinimulang suriin ng mabuti ang mga gilid para sa anumang aktibidad. Sa sandaling ito, papasok pa rin ang convoy sa 10,000 Snake Gorge. Dahil sa kanilang takot na makaistorbo, ang kanilang mga karwahe ay natatakpan ng mga damit. Nabara rin ang bibig ng toro na may itim na sungay na humihila sa track.
Ang grupo ay pumuslit sa bangin sa ganitong palihim na paraan. Lahat ng mga bantay ng angkan ng Han sa magkabilang gilid ng karwahe ay naglabas na ng kanilang mga sandata. Ang isang kamay naman nila ay may hawak na kulay puti na pulbos na paulit-ulit nilang ikinalat sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang convoy ay hindi nakipagtagpo sa anumang bagay sa gitna ng pagkabalisa na ito. Makalipas ang halos 10 minuto, dumaan sila sa gitnang bahagi ng bangin. Mula sa hid, malabo nilang nakikita ang labasan ng bangin sa di kalayuan. Halos lahat ay tahimik na nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso nang makita nila ito. Habang ang lahat ay nakaka-relax, si Xiaoyan sa loob ng karwahe ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Agad siyang napabuntong hininga ng mahina. Talagang hindi nila nagawang itago sa gulo. Katatapos lang ng buntong hininga nang biglang yumanig ang buong bangin. Kaagad, ang mga puno sa magkabilang gilid ng bangin ay mabilis na bumagsak, na nagsiwalat ng ilang malalaking ahas. Kalokohan, natuklasan na tayo. Palakihin ang ating bilis. Pumunta ka, galit na sigaw ni Han Chong. Lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon nang makita ang tagpong ito. Sa sandaling ito, hindi na niya kailangang sumigaw. Ang mga makaranasang gwardya ng angkan ng Han ay ginawa ng todo upang himukin ang toro na may itim na sungay na pasulong. Pagkatapos nito, ang convoy ay dumagundong at bumilis, sinusubukan ang lahat ng makakaya upang makacharge palabas ng bangin. Bang! Nang ang convoy ay wala pang 100 metro mula sa labasan ng bangin, maraming malalaking figure ang biglang sumugod mula sa magkabilang gilid ng bangin. Sa wakas, tinatakan nila ang buong kalsada. Ang kanilang mabagsik at napakalaking bibig ay naglalabas ng mga dila ng ahas na naglalaman ng baho na may tunog na chichi. Ang maitim at malamig na mga mata ng ahas ay nakatutok sa lahat ng nasa convoy. Kalokohan. Agad na nadurog ang puso ni Han Chong nang makita ang hindi mabilang na bilang ng malalaking ahas na humaharang sa kanilang mga dinaraanan. Bagamat ang mga malalaking ahas na ito ay nasa rank 3 lamang na magical beasts, ang kanilang mga katawan ay napakalaki. Sa ilang dose-dosenang lang nila, nakaharang na sila sa buong kalsada hanggang sa wala na kahit katiting na puwang. Ang mga alon ng kaluskos ay naililipat mula sa nakapalibot na mga palumpong matapos maarang ang kalsada. Kaagad-agad, hindi mabilang na malaki at maliit, iba't ibang kulay na mga ahas na lason ang lumabas sa isang siksikan na paraan. Sa wakas, pinalibutan na nila ang buong convoy. Hihihi. Isang grupo ng mga hanggal ang nag-iisip na lampasan ang matandang siya na ito. Isang kakaibang halakhak ang biglang umalangaw mula sa langit matapos magkaporma ang nakapaligid. Kaagad, isang itim-berdeng figure ang mabilis na lumipad pababa mula sa tuktok ng bangin. Sa loob ng isang hininga, nagpakita siya sa langit sa itaas ng convoy. Ang figure na lumitaw sa langit sa itaas ng convoy ay medyo kakaiba. Ang kanyang katawan at mga paa ng tao ay natatakpan ng mga kaliskis na itim-berdeng makapal. Ang lugar kung saan ang kanyang ulo ay dapat na matatagpuan ay may isang ganid na mukhang ahas ulo. Ang maliliit na mata nito ay naglalaman ng madilim na lamig at walang awa habang nakatitig sa mga tao sa ibaba. Bukod pa rito, sa likod ng kalahating tao na kalahating ahas na demonyong ito ay may isang pares ng itim-berdeng mga pakpak ng Daochi, na may dalang malakas na ligaw na tumatagos sa bangin habang sila ay pumutok. Agad na namutla ang ekspresyon ng grupo ni Han Chong nang makita ang itim-berdeng figure na lumitaw. Medyo nanginginig ang boses nila. Demon Snake. Siamang. Tumingin si Siamang sa convoy mula sa itaas. Bigla siyang tumawa habang casual na sinabi. Dapat alam ninyong lahat ang mga patakaran ng matandang ito, hindi ba? Bahagyang nanginig ang mukha ni Han Chong. Agad siyang lumabas ng convoy, kumuha ng crystal card at magalang na sinabi. Siyempre alam namin ang tungkol dito. Commander Siamang, kami ang convoy mula sa Han Clan sa Tianbei City. Ito ay isang maliit na regalo na sana ay tanggapin ni Commander Sir. Iniabot ni Siamang ang kanyang kamay. Walang humpay na hinayla ng puwersa ng pagsipsip ang crystal card sa kamay ni Han Chong. Sinulyapan niya ito bago ibinuka ang bibig at tumawa. Hindi masama. Mukhang may katapatan pa kayong lahat. Bahagyang natuwa ang mukha ni Han Chong nang marinig ito. Maingat niyang sinabi.
Kung ganoon, maaari bang payagan ni Commander Sir na makaraan ang aming convoy? Natural lang ito. Kakaibang ngumiti si Siamang. Dinilaan ng kanyang dila ng ahas ang sulok ng kanyang bibig bago biglang itinuro ng kanyang daliri ang karwahe kung saan naroon si Hanzo. Ngumiti siya ng malazwa at sinabing, "Gayunpaman, iwan mo muna siya." Biglang nagbago ang ekspresyon ng bawat isa sa convoy. Napakaraming tao ang tahimik na humigpit sa kanilang mga armas. Marahan ding huminga si Han Chong at magalang na nagtanong. Ano ang ibig sabihin ni Commander Sir? Hihihi. Maliit na babae, hindi na kailangang itago. Naamoy na ng matandang ito ang uri ng halimuyak sa katawan ng isang babae mula sa malayo. Bukod dito, alam din ng matandang ito na sa pagkakataong ito ay nakatagpo ako ng isang katangi-tanging isa. Kaya, dapat kang lumabas. Hindi pinansin ni Siamang si Han Chong at tumawa ng kakaiba sa karwahe na tinitigan niya ng tingin. Bang! Kakarinig pa lang ng boses ni Siamang nang masira ang bubong ng karwahe. Isang figure ng tao ang lumiwanag bago tumayo sa bubong ng karwahe. Isang malamig na tingin ang tumitig kay Siamang sa kalangitan. Agad na sumilay ang pulang kinang sa mga mata ni Siamang nang makita niya ang mukha ni Hanzo. Agad siyang tumawa hanggang sa langit. Ito ay talagang tulad ng inaasahan ng matandang ito. Ang gantimpala sa pagkakataong ito ay talagang mayaman. Matagal na panahon na rin mula noong nakilala ko ang mga napakagandang bagay. Ang mukha ni Hanzo ay malamig sa yelo. Isang layunin ng pagpatay ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Kinuyam niya ang kanyang maselang kamay at lumitaw ang isang mahabang espada. Ikinumpas niya ang mga pakpak ng Daochi sa kanyang likod nang bigla siyang bumaril patungo kay Siamang. Hihihi. Batang babae, paano makakatakas itong lakas mong dawang mula sa mga palad ng matandang ito? Tumawa ng malakas si Siamang nang makita niyang si Hanzo ang sumugod. Idinilat niya ang kanyang bibig at isang jade green na Daochi pillar ang bumaril. Sa wakas, nabasag nito ang kanyang mahabang espada sa paraang parang kidlat. Nabasag ang longsword at napilitang bumalik ang figure ni Hanzo. Isang pamumutla ang bumungad sa kanyang makinis na pulang mukha. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng isang dawang at isang dawhwang. Commander Sia, kami ay mga tao mula sa angkan ng Han sa Tianbei City. Kung sasalakayin mo kami, tiyak na hindi ka pababayaan ng pinuno ng angkan ng Han at ng mga elder. Agad na sumigaw ng galit si Han Chong nang makita niyang nahirapan si Hanzo. Hahaha. Angkan ng Han ha. Bagamat may presensya ng mga matatandang iyon, ngunit ano ang magagawa nila sa akin? Lagi akong makakatakas kung hindi ko sila matatalo. At saka, hanggat iiwan ko kayong lahat dito, sinong makakaalam na sinalakay ko ang mga tao mula sa angkan ng Han? Tumawa si Siamang sa kakaibang paraan. Pagkatapos nito, ang kanyang bibig ay naglabas ng hindi pangkaraniwang sumisitsit na tunog. Nang ang sumisitsit na tunog na ito ay ibinuga, malamig na kumikinang ang mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga makamandag na ahas sa magkabilang gilid ng bangin. Kaagad, bumaril sila patungo sa convoy na parang mga palaso. Ang sobrang siksik na eksena ay parang umuulan ng mga makamandag na ahas, na tila nakakatakot. Ang mga mukha ng halos lahat ay nagsiwalat ng kawalan ng pag-asa nang sila ay nahaharap sa napakaraming nakakatakot na pag-atake ng mga makamandag na ahas. Hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata at naghanda upang lumaban hanggang sa kanilang kamatayan. Bang! 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 Ang mga makamandag na ahas mula sa lahat ng direksyon ay tila nagtatangkang takpan ang kalangitan. Gayunpaman, nang wala pang 10 talampakan ang layo nila sa convoy, biglang nanigas ang kanilang mga katawan. Kaagad, naglabas sila ng kaluskos habang nag-transform sila sa mga kumpol ng mga bowl ang apoy. Sa isang maikling sandali, sila ay naging isang tumpok ng abo na nakakalat mula sa langit. Sa pagtingin sa biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito, lahat ng naruroon, kabilang ang grupo ni Han Chong, Hanzo, at Siamang ay lahat ay natigilan. Ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 950. Mahiwagang malakas na tao. Ang maputlang itim na abo ay dahan-daang nag-anod pababa mula sa langit bago nabuo ang isang manipis na itim na kulay na layer na tumakip sa ibabaw ng lupa.
Ang hindi pangkaraniwang eksenang ito ay nagdulot ng lamig sa puso ng lahat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Sa lakas man ni Siamang, nakatayo lang siya at manood ng maraming makamandag na ahas na biglang naging abo. Maging siya ay lubos na hindi alam ang dahilan ng hindi inaasahang pagbabago. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bangin. Ang hindi mabilang na bilang ng mga makamandag na ahas sa magkabilang gilid ng bangin ay tila nakadama ng pagkabalisa. Nanigas ang kanilang mga katawan habang paulit-ulit na lumalabas ang isang irritable na pagsirit mula sa kanilang mga bibig, dahilan upang ang kapaligiran sa loob ng lambak ay naging mas madilim at mas malamig kaysa dati. Nagkatinginan ang grupo ni Hanchong. Agad nilang dahan-dahang umatras ang convoy at pinrotektahan si Hanzo sa kanilang gitna. Ang kanilang alertong mga mata ay nakatutok kay Siamang sa kalangitan. Saglit na nagpatuloy ang tahimik na kapaligiran bago tuluyang nakabawi si Siamang. Medyo nag-aalangan ang kanyang tingin habang tinatangay ang lugar. Damapo ito sa kaakit-akit na magandang mukha ni Hanzo at ang kanyang mga mata ay muling nag-init. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, muli siyang naglabas ng isang matalim na sumisitsit na tunog mula sa kanyang bibig. Ang hindi mabilang na bilang ng mga makamandag na ahas sa magkabilang panig ng lambak ay bahagyang nag-alinlangan ng marinig ang sumisitsit na tunog na ito bago ang isang mabangis na liwanag ay sumilay sa kanilang mga mata. Ikanawit nila ang kanilang mga katawan, na naging katulad ng maraming matutulis na arrow na naglalabas ng shushu na tunog habang sila ay bumaril patungo sa convoy. Nang makita ang mga makamandag na ahas na naglulunsad ng isa pang pag-atake, mabilis na ipinatawag ng grupo ni Hanchong ang kanilang Daochi. Gayunpaman, bago sila makaatake, ang mahiwagang bangbang na tunog ay muling umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang hindi mabilang na bilang ng mga bowl ang apoy ay lumitaw bago mabilis na napatay tulad ng bulaklak ng epiphyllum. Sa wakas, ang mga ahas ay naging alikabok na dahan-daang nagkalat pababa. Isang ligaw na saya ang bumungad sa mga mata ng grupo ni Hanchong nang makita ang eksenang ito. Sa puntong ito maaari nilang hulaan na mayroong isang taong lihim na tumutulong sa kanila. Young Miss. Isang pananabik ang bumungad sa mukha ni Hanchong habang nakatingin siya kay Hanzo at marahang binibigkas. Marahang iwinagayway ni Hanzo ang kanyang kamay. Ang kanyang magagandang mata ay dahan-daang lumibot sa kanyang paligid, ngunit wala siyang nadiskubre kahit nakatiting na bakas ng sinuman. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Magiging ganito ba talaga ang swerte nila? Talagang nakatagpo sila ng isang eksperto na tutulong sa kanila sa ganoong sandali. Ang kanyang mga magagandang mata ay gumagala ng bigla at hindi inaasahang huminto sa isang karwahe makalipas ang ilang sandali. Ang lugar na iyon ay kung saan matatagpuan si Xiaoyan. Ang mahahabang pilik mata ni Hanzo ay malumanay na kumurap nang huminto ang kanyang paningin sa karwahe. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, ang madilim at malamig na boses ni Siamang ay ipinadala mula sa langit. Maaari ko bang malaman kung sinong eksperto ang nandito? Ako si Siamang. Patawarin mo ako kung nakasakit ako sa iyo sa anumang paraan. Gayunpaman, ang usapin ngayon ay pribado sa pagitan ng mga taong ito at ako. Kaibigan, mangyaring huwag makialam. Lumipad ang mga mata ni Siamang sa kalangitan habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Unti-unting umalangaw-ngaw ang boses ni Xiaomang sa bangin na ito. Gayunpaman, walang tugon. Nang medyo nakaramdam na siya ng pagkadismaya, isang matanda na boses ang nagsalita sa isang maigsi na paraan. Mawala. Ang biglaang boses ng matanda ay tila bumaba mula sa langit bago nagtagal sa tabi ng mga tainga ng lahat. Sa sandaling ito, ang saya sa puso ng grupo ni Hanchong ay lalong tumindi. Mayroon talagang isang eksperto na tumulong sa kanila. Napalayo ang magagandang mata ni Hanzo sa karwahe kung saan naroon si Xiaoyan nang tumunog ang boses ng matanda. Lumipat sila sa ibang mga lokasyon, layuning hanapin ang mahiwagang ekspertong ito. Gusto mo ba talagang lumaban dahil sa mga walang kwentang taong ito? Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Siamang. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na umatake dahil sa kakaibang eksena kanina. Ang tanging ginawa niya ay magsalita ng masama. Kung hindi ka mawala sa loob ng 10 paghinga, mamamatay ka. Ang may-ari ng boses kanina ay muling nagbigay ng napakaikli na tugon sa mga salita ni Siamang.
Kahit si Han Chong at ang iba pa ay nakarinig ng mahinang malamig na tawa at panunuya mula sa boses. Tila kinukutya nito si Siamang dahil sa sobrang pagtitiwala sa kanyang lakas. Naging malungkot ang mga mata ni Siamang matapos tretuhin ng 2 beses na walang pakundangan. Nagawa niyang kumilos ayon sa gusto niya sa lugar na ito sa loob ng maraming taon hindi dahil sa walang mga eksperto na gustong pumatay sa kanya. Sa halip, ito ay dahil ang bulubunduking ito ay talagang napakalaki at mayroong hindi mabilang na bilang ng mga butas ng ahas sa loob nito. Hanggat binago ni Siamang ang kanyang katawan at pumasok sa malalalim na kabundukan, ang paghahanap sa kanya ay magiging isang napakahirap na bagay. Dahil dito ay unti-unting lumakas ang mabangis na pangalan ng lalaking ito. Isang matinding lamig ang bumungad sa mga mata ni Siamang, ngunit walang maaninag sa kanyang mukha. Sa halip, ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa lahat ng direksyon at sinabing. Dahil iginiit ng kaibigan na protektahan sila, ibibigay ni Siamang ang mukha sa iyo ngayon. Narating ni Siamang ang kanyang huling salita ng isang malamig na kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Agad na damaykit ang kanyang mga paa sa walang laman na hangin habang ang kanyang katawan ay kumikislap na parang jade green na kidlat. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ni Hanzo. Ang makapangyarihang Daochi ay lumabas sa sandaling ito at isang napakalaking daloy ng hangin ang yumanig sa grupo ni Han Chong hanggang sa sila ay mabilis na umatras. Bata, halos hindi matatakasan ng sinumang babae na hinahangad ng matanfang ito. Tumawa ng mahina si Siamang habang ang Daochi ay lumundag. Agad niyang hinawakan si Hanzo. Ang bilis ng kanyang bilis ay isang bagay na hindi naiwasan ni Hanzo sa kanyang lakas. Kaya naman, napapanood na lamang niya ang paglapat ng kuko ng kabilang partido sa kanyang balikat. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakalapag lang ang kamay ni Siamang nang biglang tumunog ang malamig na sigaw na naglalaman ng layuning pumatay. Agad na sumanib ang isang invisible energy ripple sa espasyo sa paraang parang kidlat. Ilang sandali pa, kakaiba itong sumabog sa dibdib ni Siamang. Bang! Isang mahina at malalim na pagsabog ang tumunog, ngunit hindi ito nagdulot ng kahit katiting na banggaan ng enerhiya. Gayunpaman, higit sa kalahati ng Daochi na tumagos sa katawan ni Siamang ay agad na nagkalat. Isang napakalaking puwersa ang sumabog sa kanyang dibdib at ang ligaw na marahas na lakas ay sumabog sa mga kaliskis sa kanyang balat hanggang sa sila ay nabasa ng sariwang dugo. Nagmamadaling umalis ang katawan ni Siamang. Protektahan si Young Miss. Pinilit ng hindi nakikitang pag-atake si Siamang. Nang makita ito, ang grupo ni Han Chong ay nagmamadaling sumulong. Nagkukumpulan sila at pinalibutan si Hanzo. Ang kanilang mga titig ay marahas na nakatitig kay Siamang. Nakatitig ang magagandang mata ni Hanzo kay Siamang, na naiwan sa isang kahabag-habag na kalagayan sa isang pag-atake lamang. Isang napakalaking alon ang itinaas sa kanyang puso. Alam niyang sa kabila ng pagkasuklam ng lalaking ito, hindi mahina ang lakas nito. Dagdag pa sa katotohanan na ang kanyang orihinal na anyo ay isang magical beast na may napakalakas na defensive capabilities, hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa ganitong kahabag-habag na paraan nang hindi man lang nakita ang kanyang kaaway. Gaano katikat ang taong umatake sa kanya. Malamang na hindi sila makakahanap ng ganoong eksperto kahit sa loob ng buong angkan ng Han. Nagpatuloy si Siamang sa pag-atres ng mahigit 100 hakbang. Saka lang niya napigilan ang kanyang katawan na may gulat na ekspresyon. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumingin sa paligid niya, at hindi sinasadyang sumigaw ng malakas. Espiritual na lakas. Isa kang alchemist. Sa wakas ay nakilala ni Siamang ang hindi nakikitang lakas na ito sa pakikipag-ugnay. Iyon ay malinaw na ang spiritual strength na pinagdadalubhasaan ng mga alchemist. Ang ganitong uri ng espiritual na pag-atake ay malinaw din na ang kasanayan na pinakasanay sa isang alchemist. Hindi pinansin ng may-ari ng boses na iyon ang bulalas ni Siamang. Isang malamig na singhot ang ibinuga at isang di nakikitang espiritual na lakas ay muling bumalot sa hangin. Kaagad, naglalaman ito ng parang kulog na momentum habang marahas itong bumaril patungo kay Siamang. Nang maramdaman ang espiritual na pag-atake na paulit-ulit, tumayo ang mga kaliskis sa buong katawan ni Siamang. Lalong tumindi ang takot sa mukha niya. Sa huli,
Sa wakas ay nagpakawala siya ng isang matalim na sigaw, tumalikod, at nagbagunganyo sa isang maitim na figure na tumakas ng malungkot patungo sa kagubatan ng bundok sa harap ng mga natulala na tingin ng grupo ni Han Chong. Siya ay ganap na nawala sa loob ng ilang iglap. Talagang naramdaman ni Sia Mang ang isang nakatusok na hangarin sa pagpatay sa loob ng espiritual na pag-ataking iyon. Alam niyang kung magtatagal pa siya, tiyak na hihiwin siya ng may-ari ng spiritual strength sa mga piraso ng karne ng ahas. Dahil kayang mabuhay sa lugar na ito sa loob ng napakaraming taon, malinaw na alam ni Sia Mang kung sino ang dapat masaktan at kung sino ang hindi dapat masaktan. Ang pananakit sa gayong eksperto para sa isang kagandahan ay talagang hindi sulit. Matapos tumakas si Sia Mang, ang hindi mabilang na mga makamandag na ahas sa magkabilang gilid ng bangin ay agad na tumalikod at tumakas na parang mga daga. Maging ang 12 ng malalaking ahas na nakaharang sa daan ay todo-todo upang tumakas patungo sa damuhan. Sa loob ng ilang minuto, ang bangin, na mahigpit na nakaharang, ay naging walang laman. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng grupo ni Han Chong. Kalokohan. Ang mga taong ito ay talagang sinasanay sa pagtakas para sa kanilang buhay. Mukhang madalas silang hinahabol ng mga tao. Walang nakakaalam kung sino ang nagsabi ng mga salitang ito sa gitna ng tahimik na kapaligiran na naging dahilan ng tawanan ng lahat. Ang lakas ng tawa ay tila isang pagtatangka na iluwa ang lahat ng kanilang kaninang pagkagulat. Pagkatapos tumawa, tinapik ni Han Chong ang kanyang dibdib. Siya ay talagang gumawa ng isang pagliko sa itaas ng dulo ng isang talam. Buti na lang at walang nangyari. Ang malamig at magandang mukha ni Hanzo ay bahagyang na-defrost sa sandaling ito. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo at iginagalang ang kanyang mga kamay patungo sa langit. Ang junior na ito ay si Han Yu mula sa angkan ng Han. Elder, salamat sa pagtulong mo ngayon. Posible bang ipakita mo ang iyong sarili upang maalala ka ng nakababatang henerasyong ito sa aking puso? Ang matandang ito ay nagkataon lang na dumaan. Hindi mo na ako dapat makita pa. Umalis ka na. Isang mahinang matandang boses ang dahan-daang ipinadala mula sa langit, na nagpapahirap sa isa na mahanap ang aktwal na posisyon nito. Matapos tumunog ang boses ay tila umalis na ang mahiwagang ekspertong iyon. Kahit kay titing na ingay ay hindi na ilabas. Ang tahimik na paligid ay naging sanhi ng pagkabigo ni Hanzo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang malinaw na gumagalaw na boses ang lumabas sa kanyang maliit na bibig. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Mabilis na tumango ang grupo ni Han Chong nang marinig ito. Pagkatapos nito, nagkalat sila at patuloy na pinoprotektahan ang convoy sa kanilang gitna. Isang alon ng mga kaluskos ang lumitaw at ang convoy ay sumulong muli. Bumalik na rin si Hanzo sa sarili niyang convoy pagkatapos magsimulang lumipat ang convoy. Isang hindi kilalang pakiramdam ang naging dahilan upang bigla niyang ibinato ang kanyang tingin sa karwahe kung saan naroon si Xiaoyan nang sumakay siya sa sarili niyang karwahe. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagkunot siya ng kanyang mga kilay, at kinutya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang magandang katawan ay tumalon pabalik sa kanyang karwahe. Si Xiaoyan, na naka-cross-leg sa isang karwahe, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata nang bumalik si Hanzo sa kanyang karwahe. Napahawak siya sa dibdib at umubo ng matindi habang nakangiti ng mapait. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling, ngunit nagawa na niya ang kanyang espiritual na lakas para makipaglaban sa iba. Medyo nahirapan siya.